ng kapatid na Luz Cotejo Hungko, no? Ang tanong niya ay bawal daw maligo kapag Sabbath na. Ayan, no? Diyan po natin kinuha yung paksa natin mga kapatid. Totoo ba? Talagang yan po ang banat sa atin ng atin pong mga dating kasamahan, mga minamahal, no? Na kasalanan kapag ka maligo ng araw ng Sabbath, mga kapatid, no? Yan ang banat nila eh. Kung kasalanan, therefore ay ah, bawal maligo. Yun ang kanilang sabi. At marami silang mga ginagamit na mga reference sa spirit of prophecy. Pero sa Biblia, mga kapatid, if we examine the Bible, no, the whole Bible from Genesis to Revelation, ay wala tayong mababasa na bawal maligo kapag Sabbath, mga kapatid, no? Siguro kayo ay matagal na sa pananampalataya o marami kayong alam na talata sa Biblia, pero meron ba kayo nabasa na bawal maligo kapag araw ng Sabbath? Mga minamahal na mga kapatid, at kapag ka naligo ay nagkakasala ka, alam naman natin pag ang tao makasalanan ay hindi makakaakyat sa langit. Ibig ba sabihin, yan pong dahilan kung bakit hindi makaakyat sa langit ang tao dahil naliligo siya pag araw ng Sabbath. Mga kapatid, alam niyo, karamihan po kasi sa mga nagtuturo ng ganyan, yung pong mga reform, no, yung mga ang tawag nga sa iba diyan ay deform. Yung mga offshoot, mga kapatid, ang tawag diyan, no, mga nagrebelde ba, no, lumabas sa iglesia at nagtayo ng kanilang bagong organization. Kaya marami yan sila. Ang sabi ni Mrs. White, a little here, a little there. At sabi ni Mrs. White, ang tawag sa kanila mga offshoot, no? At they don't have the spirit of God. They have the spirit of Satan, the accuser, mga kapatid, sabi ng Biblia. Kaya nga sabi ng Biblia, accuser of the brethren. Nasa 12 ng Revelation. Ngayon, sabi din ni Mrs. White, mga kapatid ko, you cannot now enter into any new organization for this would mean apostasy from the truth. That mababasa natin yan sa manuscript, mga kapatid. Ngayon, diyan sa banat nila na bawal maligo at kapag naligo ka, nagkakasala ka. Parang sa, ano lang yan eh, vegetarianism. At ang kanilang paniniwala, kapag hindi ka mag-vegetarian ay hindi ka maliligtas, nagkakasala ka. Mga minamahal. Kaya nga ang tanong ng tatay ko, nung siya hindi pa Adventist, may pumunta doong mga reform at ang hinahanap ay yung lingkod. 1 week lang kami doon na nagbakasyon, mga kapatid. Ang sabi ng tatay ko, bawal pala kumain ng karne. Sabi ng mga reform, bawal na bawal po. Bawal na bawal ha, mga kapatid. Ngayon, kung ang pag-reform ay yung pagkain ng karne ay bawal na bawal, mga minamahal na mga kapatid, tanong ng tatay ko, bakit si Kristo kumain ng karne? Yun ang tanong, mga minamahal. Bakit si Kristo kumain ng karne, mga minamahal na mga kapatid? Di ba? At ang kinain niya ay tinatawag natin, mga kapatid ko, na karnero o yung, yes, yung karnero, mga kapatid, yung tupa. Hindi nakasagot ngayon sa ang mga reform sa tatay ko. Hindi pa Adventist yung tatay ko nung time na yun, mga minamahal na mga kapatid. So, kung atin pong pag-aaralan ang mga bagay na ito, mga kapatid, kung atin babasahin ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 9, no? Hindi natin may papakita ang ating mga talata ngayon at yung ating mga presentation, pero sundan nyo lang po ako, mga kapatid, ano? Ang sabi po rito sa Exodo 20, verse 8 hanggang 11, ang sabi po ay ganito. Tingnan natin kung mayroong bawal maligo rito, mga kapatid. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. And verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ng iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. So yun po ang nakasulat, mga minamahal na mga kapatid, no? Doon po ay pinakikita na remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin mo ito upang ingatang banal.
At ang sabi roon ay sa 6 na araw ay gagawa ka ng anumang gawa ng iyong gawain, no? Sa araw-araw, may business ka, meron kang trabaho sa office, meron kang ikaw ay employee o di kaya ay anumang trabaho mo, gawin mo sa loob ng 6 na araw. At yung ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Huwag kang gagawa, sabi doon mga kapatid, thou shall not labor. So it is talking about our business o ating hanap buhay mga kapatid. Ngayon, meron ba kayo nabasa doon na huwag maligo mga kapatid? Wala naman ano? Wala naman. Alam nyo, nung nag-usap-usap kami, nung ako po ay theology student, ay pinag-usapan namin kapag pupunta kami sa mga iba't ibang lugar, pinag-usapan namin mga minamahal ay talaga bang nasa doktrina yung bawal maligo at kasalanan ang pagligo? Papaano kung hindi ka nakaligo ng Friday? Tapos hindi ka maligo ng Sabado dahil halimbawa yung lugar ay walang tubig, no? Ay tagidyot ba ang tubig mga kapatid? Ang tawag natin ay tawag nito yung ato ba? Kunti lang ang tubig sa lugar. Lalo pagka panahon ng Kwaresma. Hindi nakaligo ngayon ng Biyernes kasi tipid. Hindi lang nakaligo ng Sabado. Tapos sasamba ka ngayon. Mangamoy ka, di ba? Kapatid, manimaho ba, no? Manimaho mga kapatid, amoy sardinas. Aba, nakakahiya naman. Na nakakaya naman kapag sasamba, kapag ikaw ay walang ligo, no, mga kapatid, tapos sa iba pa nga, bawal magsuklay. Aba, parang ungo ang dating. Mga kapatid, nakakatawa talaga itong mga kaibayon natin sa pananampalataya na pagka masasamba ka, wala kang ligo. Di ka ba mahiya tumabi doon? Yung katabi mo, looking good and fresh, at yung lingkod niya, naliligo, bago sumabak sa camera, mga kapatid, para kahit hindi nyo naman maamoy, at least nakita ninyo na fresh at presentable naman. Kaya nga sabi ng Biblia sa 12:1 ng Roma, mga kapatid, ay inyong ihaing buhay, ihandog ang inyong katawan na haing buhay, no? Na isang katapatang pagsamba, kaaya-aya at banal. So doon sa talata, mga kapatid ko, na kaaya-aya. Kaaya-aya ba sa Panginoon na ikay nanimaho? Ano ba Tagalog sa nanimaho? Nangangamoy, mga minamahal na mga kapatid. Nangangamoy dahil wala kang ligo for 2 or 3 days, mga kapatid, and then amoy sardinas ka na panis, ay hindi maganda. Tapos maganda yung awitan, hindi maganda mga kapatid, di ba? So, ang sabi ng Biblia ay wala namang nabasa tayo na bawal maligo. Ang sabi ng Biblia, thou shall not labor. No, it talks about our business, our tinatawag nating hanap buhay, mga kapatid. Okay? Ngayon, wala naman silang mabasa sa Biblia, kaya ang ginagamit nila, mga minamahal na mga kapatid, I'm sure, yung Spirit of Prophecy, ang sulat ni Mrs. White. At alam naman natin, itong sulat ni Mrs. White, mga minamahal na mga kapatid ko, ay for the remnant church. So exclusive only for the remnant church, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, sa Biblia, we learn from the Bible o from the scriptures, mga kapatid, sa Lumang Tipan, na there are some things that includes doon sa mga pagbabawal, mga kapatid. Halimbawa, yung ginagamit nila, yung nasa Lumang Tipan na bawal yung gathering sticks, mga kapatid, no? Yung mga pangsugnod ba sa Tagalog, sa Bisaya pa. Mga, ano ba tawag niya sa Tagalog? Yung mga kahoy na panggatong, mga kapatid. And then, yung pag-gather ng food, yung mana, during Sabbath, mga kapatid. That's will be found in the Exodus 16:22-23, di ba? Pinagbawalan sila, at nung sila'y pumunta doon sa lugar na kung saan umuulan ng mana, ay walang mana silang nakita pag Sabado, mga kapatid. So, bawal. And then, yung pong pagpapaapoy, no? Yung magsaing, mga kapatid, na nangunguha ng kahoy, yun ang bawal sa kanila sa Israel. No? Yung kindling a fire, mga kapatid, Exodus chapter 35 verse 3. So, yun ang bawal sa kanila. Yun ay additional ng mga Hudyo doon sa Sabat sa Exodus 20 verse 8 hanggang 11, mga kapatid. Bakit? Kasi during Sabat kasi, it is laborious sa kanila, mga kapatid, na sila kasi mangunguha pa sila ng panggatong, napakatrabaho sa kanilang time, mga kapatid. Hindi kaya sa ating panahon ngayon na isang click lang
ng tawag niyan, yung stove ay gumagana na kaagad yung apoy. Sa kanila hindi, matrabaho talaga mga kapatid. At yung buying anything including food, no, yung pagbibili ng anumang bagay o kasama yung pagkain ay bawal din po 'yan, no, sa Nehemiah chapter 10 verse 31. Hindi lang pagbibili kundi yung pagtitinda ng kahit anong bagay kasama yung pagkain mga kapatid, Nehemiah 13:15. No, yan yung mga pinagbabawal at yung tinatawag nating harvesting fields, no, yung pag-harvest, no, yung pag-aani ay nasa Nehemiah 13:15. Mababasa rin natin yan mga minamahal na mga kapatid. Ganon din yung bearing burdens, Jeremiah 17:21, yung pagbubuhat ng mga mabibigat sa araw ng Sabbath. And then doing your own ways, no, yung finding your own pleasure and speaking your own words. Isaiah 50:13, na kung makikita natin diyan mga kapatid na bawal yung own pleasure, speaking your own words. Halimbawa, mamamasyal ka during Sabbath, ikaw ay magsha-shopping during Sabbath, ikaw ay gumagawa ng different businesses during Sabbath, ay bawal yan mga kapatid, no? Dahil ito ay all manner of secular work mga kapatid, and that's what we call a prohibited from o during Sabbath mga minamahal na mga kapatid ko. At makita natin yan na ito'y nagsisimula during Friday evening and it ends mga kapatid during sunset ng Sabbath evening mga minamahal. So makita natin yan na yan po yung mga nakikita nating bawal sa lumang tipan mga minamahal na mga kapatid ko. Ngayon, kung yan ay bawal mga kapatid, meron ba kayong nabasa doon na bawal maligo during Sabbath? Wala rin, mga kapatid. Bakit? Kasi kung atin naman titingnan yung mga Israelita, ay minsan lang din sila naliligo dahil almost desierto sa kanilang lugar mga kapatid. Di ba? At kung atin titingnan, pupuntahan natin yung ginamit nilang talata sa Spirit of Prophecy and let's examine kung talaga bang doktrina ito o ipinagbabawal talagang principle or by tradition mga kapatid or sa lugar mga kapatid ko. Okay? Ayon po sa Testimonies for the Church Volume 2. Ayan ha. Page 355, paragraph 3, 1871 o 1871 ha. Mark, o take note this mga kapatid. 1871, ito'y nasulat. Ang sabi ni Mrs. White, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Let the booth be blacked and the bath be taken. No, ito na yon. It is possible to do this if you make it a rule, you can do it. Okay? So ito mga kapatid ay hindi ito doktrina. Ito ay paalala ni Mrs. White, reminder, ito'y reminder lamang, ito'y payo mga kapatid, na dapat ang Sabbath ay maingatan. Tama naman yun na maingatan at yung preparation ng Friday, tama yun. Kaya nga sabi rito, paganda rin yun, maihanda yung ating damit during Friday at yung pagluluto, lalo na kasi ang pagka nagsulat, i-consider natin yung context mga kapatid, na sa pagluluto sa panahon, maging sa panahon nila Mrs. White, merong panahon na lugar na mahirap doon na magkakaroon pa ng pagkuha pa ng mga panggatong at laborious mga kapatid, no, na trabaho. At ang sabi rito, pati yung pagligo kasi sa maging nung panahon nila, nag-iigib pa ng tubig mga kapatid, so nagbubuhat mga minamahal. And then, ang sabi ni Mrs. White, it is possible to do this if you make it a rule. You can do it, mga kapatid. So, sa mga lugar, mga minamahal na mga kapatid ko, na kailangang igibin ang tubig, pwede namang mag-igib ng tubig ng Friday afternoon, mga kapatid, o yung preparation ng Sabbath. Pwede ka na mag-igib para kaumagahan ng Sabado, maliligo ka na lang, hindi ka na magbubuhat ng konti-container na tubig, mga kapatid. Okay? At yung lugar na kung saan walang refrigerator, yung kanin, paano pag napanis at yung ulam, mga minamahal na mga kapatid, kung lulutuin mo siya ng Friday, so malaking problema mga kapatid ko, no? Kaya nga, kung ating i-consider ito, ay hindi ito doktrina. Ito po ay tinatawag natin mga kapatid na naaayon sa panahon at lugar, mga minamahal na mga kapatid, na payo ni Mrs. White para hindi po natin maagrabyado, ano ba tawag dyan, ang Sabbath, no? Hindi madama yung time natin sa pangingili ng Sabbath mga kapatid. Kasi minsan, yung iba ay pag nagluluto ka ng baka, halimbawa, baka,
Pag nagluluto ka ng baka, eh, matanda na yung baka na niluto mo. Matanda na mga kapatid ha. Matanda na yung baka na niluluto mo, and then nagsisimula kang magluto ngayon 7:00. Eh, di ba yung baka kapag ka, mga minamahal na mga kapatid, ay niluluto yan, ay kailangan yan mga minamahal na mga kapatid na palambutin. In, kung wala ka naman pressure cooker, it consists 2 to 3 hours ang pagpalambot dito. Eh mag-consume siya ng time mga kapatid, lalo na ito'y Sabbath, imbis na makarating ka ng 8 a.m. in the morning and you can join the family worship, yung tinatawag nating family time, ay hindi ka na maka-join at darating ka na beginning na or in the middle of the divine message sa divine worship mga kapatid. So malaking problema no na yung time mo sa worship sa Panginoon during Sabbath keeping ay napupunta doon sa bagay na hindi naman masyado mahalaga, pwede namang lutuin ng mas maaga mga kapatid, no? So ito'y hindi po pwede mga kapatid na gawing doktrina. Ito po ay nakadepende sa time at lugar, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Kaya atin pong alalahanin na ito'y hindi doktrina mga kapatid, no? Ito'y lagi tandaan po ninyo, ito'y hindi doktrina. Ito'y paalala, reminder, Mrs. White, at payo, lalo na sa lugar, when it comes to context mga kapatid, lalo na sa lugar na walang tubig. Eh, bawal talaga maligo kung walang tubig, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Paano ka maligo kung walang tubig? Di ba pwedeng magsabon ka diretso na hindi ka basa sa tubig? Di ba? Nag-shampoo ka mga kapatid, o, hindi ang bubula. Mga kapatid, di ba? At mabuti sana kung yan ang binanggit ko kayo na kung hindi ka maligo ng ilang araw, tapos sabot, magsisimba ka, mga may sardinas ka, okay lang sana kung ikay mangyan, dahil ang mga mangyan ay mahilig yan maligo ng sabaw ng sardinas. Eh kung ikaw naman hindi mangyan, eh mga may sardinas ka at hindi maganda yung amoy, medyo panis na, ay nakakahiya mga kapatid. Ngayon, itong bathing na ito o yung pagliligo mga minamahal na mga kapatid, ay merong napakaganda talaga kung ating pong tinatawag na alamin, yung pong binabanggit sa Biblia mga kapatid ko, ay ang pagligo ng palagi o daily ay ito'y tinatawag na maging malusog tayo. Sabi nga sa writings ni Mrs. White mga kapatid, ito'y hindi nila alam. Daily bath is healthy. Ang laging naliligo araw-araw ay manatiling malusog ka. Halimbawa, ang sabi ni Mrs. White sa Education page 200, 1903, ito'y updated sa sinabi niya sa 1871. Ito'y 1903 mga kapatid. Ang sabi ni Mrs. White, the value of the daily bath in promoting health and in stimulating mental action should be emphasized. Kita ninyo? Yun anyang pagpapahalaga sa laging pagliligo sa pagpopromote sa kalusugan mga kapatid. In stimulating mental action should be emphasized mga kapatid. Dapat nating bigyang pansin. Bakit? Kasi nga naman, kapag ikay fresh ka, bagong ligo ka, yung isip mo, yung thinking mo, the way you think, ay mag-refresh din mga minamahal na mga kapatid. Subukan mo pumunta sa simbahan, pagising mo, magbihis ka lang, dala kang Biblia, punta kang simbahan, di ka pa nakapag-toothbrush, mayroon pang laway rito, mga minamahal na mga kapatid. Aba, hindi maganda mga minamahal, yung isip mo ay hindi fresh, hindi na refresh mga minamahal na mga kapatid. Kaya, it focus on a healthy tinatawag nating basis mga minamahal na mga kapatid, o tinatawag nating ma-emphasize yung mga bagay na ito. Kaya ang sabi dito ni Mrs. White, Education page 200, 1903, sabi niya, the value of daily bath, no, in promoting health and in stimulating mental action should be emphasized mga kapatid. Dapat i-emphasize ito. At si Mrs. White ba, naligo ba siya palagi? Mga minamahal na mga kapatid. So kung naliligo siya palagi, ay ating alamin kung nasa sulat niya. Ay nandito sa sulat niya. Letters 11, 1902. Ayan, no? Ito'y malayo 1871, 1902. At yung context noon, minalipan nila. Sabi rito ni Mrs. White, I take bath daily. Sabi ni Mrs. White, letters 11, 1902, I take bath daily, mga kapatid. So lagi siyang naliligo, mga kapatid. Kung lagi siya naliligo, including Sabbath, naliligo siya, mga kapatid. Daily. Di naman pwede na, dapat sinabi niya kung hindi daily,
I take a bath daily except Sabbath day. Wala naman siyang sinabi. Bagkus ang sabi niya sa letters 150, 1903. Okay? Letters 150, 1903. Sabi ni Mrs. White, I take a bath every day. Sometimes two. O, kita niyo mga kapatid, lagi, araw-araw daw siyang naliligo. Minsan, 2 beses pa, mga minamahal na mga kapatid, sa isang araw. Aba, hindi pala pumapabor doon sa mga lumabas sa ating church, no? Yung mga reform, ay hindi pumapabor sa kanila yung spirit of prophecy ni Mrs. White dahil sa atin yan eh. Hindi sa atin yan, hindi yan sa kanila. Dala-dala lang nila nung sila'y umalis sa church. Kaya nga, ang sabi ni Mrs. White, I take a bath daily. No? Araw-araw siya at every day, sabi niya, sometimes two. Minsan 2 beses siya naliligo sa isang araw. Aba, kasi it promote health, mga kapatid, no? In promoting health, di ba? Mga kapatid, nga naman, mamaya alamin natin ano yung benefits, mga kapatid, of taking a bath daily, mga kapatid. Okay? What are the benefits, mga benepisyo na makukuha natin sa pagligo araw-araw? Si Mrs. White pala ay naliligo siya araw-araw. Hindi lamang 1 beses sa isang araw, minsan 2 beses pa, mga kapatid. No? 2 beses pa. Kaya nga, ang sabi rito, mga minamahal na mga kapatid, sa Testimonies for the Church, Volume 3, pages 70 hanggang 71, ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, magandang pagkasabi. Sabi niya, bathing helps the bowels, stomach, and liver, giving energy and new life to each. Kita niyo mga kapatid? It also promotes digestion. And instead of the system being weakened, it is strengthened, mga minamahal na mga kapatid. So kita niyo, ang laki ng pakinabang doon sa pagliligo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya may advantage yung naliligo dahil fresh, looking good, kaysa doon sa walang ligo, looking bad. Mga kapatid. No, dahil pag wala ka naman ligo, parang hindi magandang tingnan, mga minamahal na mga kapatid, no? Hindi magandang tingnan, no? So kung ating ituloy pa, mga kapatid, ang sabi rito, okay, ang sabi rito, instead of increasing the liability of cold, a bath properly taken, ayan, dapat maayos, fortifies against cold because the circulation is improved and the uterine organs, which are more or less congested, are relieved. And then ang sabi niya, for the blood is brought to the surface and more easy and regular flow of the blood through all the blood vessels is obtained. Kaya nakatutulong ito sa maayos na circulation ng blood, mga minamahal na mga kapatid. Kaya doon sa mga hindi naliligo, maligo ho kayo. Nako, mga minamahal, nakakahiya pag walang ligo during Sabbath. Mga kapatid. Di ba? Kaya pag walang ligo ka, katabi mo, bagong ligo, mabango, tapos ikaw, di man lang makalingon sa'yo. Lagi na lang naka-face mask kahit wala ng COVID yung katabi mo. Pag ganyan, mga minamahal na mga kapatid, yan ang malaking problema. At hindi makakonsentrate yung katabi mo. Sabihin ng katabi, baho naman ito. Sana matapos na yung sermon kahit gano'ng kaganda. Hindi ko na masikmura yung amoy ni mga minamahal na mga kapatid. Okay? Ang sabi pa rito ni Ellen White, si Ellen White had Friday evening bath, mga kapatid. Sabi niya sa letters 306, 1906. Ayan, updated ito kaya na 1903, 1902, 1903, ngayon 1906, mga kapatid, no? May edad na si Ellen White nito because she died 1915. Ang sabi dito, mga minamahal, but on Sabbath, when I was asked to speak in the large tent there, I said, I will not worry. I will commit my soul and body to God and ask Him to give me distinct utterance. I spoke for 1 hour and a quarter, so 1.5 hours na nagsalita, and was obliged to keep my voice raised in order to be heard in all parts of the tent. Dahil nung araw, wala pa siguro masyadong sound system at microphone, kaya talagang dapat lakasan at dapat loud and clear yung sinasabi. Kaya kailangan niyang taasan ang boses niya para marinig, no, sa buong camp meeting nila. But I had not one feelings of weariness from beginning to end for my talk. Sabi niya,
the Holy Spirit refreshed me, and I was able, after speaking and taking my bath, to take up my pen and write many pages in my diary. Kita niyo mga minamahal? After her speaking schedule, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi niya, the Holy Spirit refreshed me, and I was able, after speaking and taking my bath, to take up my pen and write many pages in my diary. Naligo siya, mga minamahal na mga kapatid. Ito'y Friday evening nangyari, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, no? At hindi natin pwedeng, lalo na sa mga tawag dito, mga reform, huwag niyong husgahan yung naliligo pag Sabado. Dahil si Mrs. White naliligo eh. You are quoting the writings of Mrs. White and the Spirit of Prophecy just to prove your claim, mga minamahal na mga kapatid. O si Mrs. White, hindi kampi sa inyo, kampi sa tunay na church, hindi sa inyo. Hindi naman kayo tunay, mga kaibigan eh. Kaya nga, we are encouraging you, no? To come back to the true church. Huwag manatili dyan sa iglesyang yan na inyong itinayo, mga kapatid. It's because of tampo, no? Ito pa. Mrs. White took hot bath at Sabbath noon. O, kita nyo ha. Mrs. White o si Ellen White took hot bath at Sabbath noon. Sabi niya, Letters 26, 1909. Kaya na 1906. Ngayon, 1909. 6 years before she died. Sabi ni Mrs. White, it was Sabbath, but the water tank had to be heated. No? Iniinit nila kasi malamig sa kanilang lugar eh. And about noon, I took a hot bath and then returned to bed. This seemed to do me some good, but it was a long time before I felt quiet, natural. I lay down most of the day, mga minamahal na mga kapatid. So, it was Sabbath, ang sabi niya, about noon, sabi niya, at I took a hot bath, mga kapatid. Malamig sa kanila at naligo siya, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, huwag nang bumanat na bawal maligo, mga minamahal na mga kapatid ko. No? Huwag maghusga, at kung ayaw mong maligo, huwag kang umupo sa bagong ligo. Mga kapatid ha. Kung nanghusga ka o kung ayaw mo namang tinatawag nating maligo at yung iba naliligo, no? Kasi kung mayroon sa ating mga kapatiran na ayaw maligo, huwag mong husgahan, huwag mo ring ituro na ito'y doktrina, ito'y paalala lang at ito'y payo ni Mrs. White sa ayon sa lugar, mga kapatid, ay lalo na pag ang lugar sobrang init and pinapawisan ka na pinapawisan, pawis ka na, ay kailangan mo maligo, mga kapatid. Huwag ka manghusga. At kung ikaw ay medyo maamoy, huwag ka nang tumabi sa bagong ligo, no? Para walang problema. Mga minamahal na mga kapatid, no? Yan ang magandang bantayan natin, mga minamahal na mga kapatid. Okay?